first. And then, okay. Good morning po sa lahat. Okay, I will live here. Try ko kung maka-live po dito sa aking end, pero parang okay. I will try. Okay, I will try to log or to kasi dati hindi ako makapag live dito sa hindi log in. Okay, so hindi siya makapag-log in dito. So I will just send it to another account para po makakuan tayo, maka-live tayo. Maka-live tayo sa Facebook. Okay, so on the other side, I will live on Facebook. Okay. So ready po tayo for our live on a Facebook. Okay, page. Okay. Okay, so magandang umaga po. I will
ng Diyos namin. Dakilang sa amin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo muli sa ating pagpapatuloy ng ating serye. Magandang umaga po. Okay? So welcome po sa ating mga taga-subaybay dito sa ating His Day Online Study. At nawa ay pagpalain po na tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Okay? So pagpalain tayo ng Panginoon at ang kanyang kadakilaan ng siyang ating maranasan sa umagang ito. Okay? So maraming salamat at sa umaga ay atin pong purihin ang Panginoon na tayo ginising at tayo ngayon ay mag-aaral po sa pagpapatuloy. This is more on the antitype, okay? Yung karanasan ni Jacob ay tingnan po natin kung ano po ang karanasan ng bayan ng Diyos in these last days. Kaya nga po ating title, ang ating pag-aralan ay Jacob's Time of Trouble. Ito po ay the latter days. Pero part 1 lang po ito mga kapatid dahil napakalawak po yung pag-aaral dito sa Jacob's Time of Trouble. At ito po yung spiritual application na kung papaano po yung bayan ng Diyos in these last days will also have experience the Jacob's Time of Trouble. Okay? Para po sa ating prayer thought, ito pong sabi sa Conflict and Courage, page 68, paragraph 4. When Christ shall cease his work as mediator in man's behalf. Kung matapos na yung tagapamagitan, yung gawain ng ating Panginoon doon sa heavenly sanctuary, ay ano pong mangyari? No? Then this time of trouble will begin. So ibig sabihin na paglabas po ni Kristo doon sa most holy place ay tapos po yung kanyang gawain sa tagapamagitan. Okay? Kaya tatayo po ang kanyang bayan without a mediator. Okay? Kaya nga po ay ito po yung sinasabi na trouble. Then the case of every soul will have been decided, and there will be no atoning blood to cleanse from sin. So, wala na pong tagapamagitan, wala na pong mag-alay pa ng kanyang dugo. Ibig sabihin, at this point of time, still Christ is offering His blood that was shed on Calvary. So, pag ma-close na po yun, pag matapos na yung kanyang gawain doon sa most holy place, ay yun po ay paglabas niya doon, and then dito po mangyayari. Then the restraining spirit of God is withdrawn from the earth. Wala na yung pumipigil doon sa apat na hangin, no? At yun na po yung tinatawag nating sandilo. Okay? As Jacob was threatened with death by his angry brother, habang itong si Jacob ay talagang may kinatatakutan dahil doon sa threat ng kanyang kapatid na siya'y patayin. So, the people of God will be in peril from the wicked who are seeking to destroy them. So, mayroon pong panganib ang bayan ng Diyos dahil may mga taong gustong silang patayin. Okay? Paigting ng paigting po ito actually during the time of trouble na kung saan ay ito po yung pagpasok na yung ng sandilo. So before that happens, ay makakaranas po. Ngayon pala nga po ay mayroon ng mga threat na dapat hindi ka, actually nangyari po na sa amin dito sa bahagi ng Thailand na ipapulis daw. Okay. So yun po mga kapatid, yung mga maliit lang na mga kwan po yan, trouble o kaguluhan. Ngunit sa panahong ito na bago po yung sandilo ay talagang paigting na paigting po yung
persecution. Sabi pa po rito, and as the patriarch wrestled all night for deliverance from the hand of Esau, so the righteous will cry to God day and night for deliverance from the enemies that surround them. Dahil dito sa panahong ito ay kabilaan po ang kanyang kalaban. Kalaban po ng sanglibutan, kalaban ng iglesia. Wala pa po itong Ezekiel 9, ano? So ito po yung karanasan ng bayan ng Diyos. So there will be a trouble. Ang sabi pa po ito, when in his distress, Jacob laid hold of the angel and made supplication with tears. Yan po yung ating napag-aralan kahapon, ano po, na hindi niya po binitawan ang anghel hanggat hindi po siya pagpalain. Kaya ito po with tears na siya po ay nagsusumamo, na siya ay bindisunan dahil doon sa kanyang pagkilala sa kanyang sarili, na siya po ay kawalan dahil doon sa kasalanan niya. Okay? Sabi rito, and made supplication with tears the heavenly messenger in order to try his faith, also reminded him of his sin and endeavored to escape from him. But Jacob would not be turned away. He had learned that God is so merciful and he cast himself upon his mercy. Ito na po yung kanyang pagsubmit ng kanyang sarili. At ganun din po ang karanasan ng bayan ng Diyos at that time. Dahil wala na pong para bagang wala ng pag-asa dahil kabilaan po yung humahabol sa kanila, na kung saan ito po yung pag-uumpisa ng tinatawag nating kaguluhan. Dahil pag si Kristo ay nagtapos na po ng kanyang gawain as a mediator, there will be half an hour silence. Half an hour, actually, it's not for us. If we study the prophecy, it will take 7 days. So at that 7 days, ayun po yung talagang yun din po yung pag-execute ng judgment ng Panginoon doon sa iglesia. Okay? And then, sabi po rito, he pointed back to his repentance for his sin and pleaded for deliverance. As he reviewed his life, he was driven almost in despair or to despair. But he held fast the angel and with earnest, agonizing cries, urged his petition until he prevailed. So yan po mga kapatid yung karanasan ni Jacob dito kung papaano na pag natapos na po yung gawaan ng ating Panginoon doon sa most holy place, ay yun na po mga kapatid, yung trouble ay magaganap po. Kaya atin pong pag-aralan sa umagang ito, yung antitipo. Antitipo, ibig sabihin ay ito aplikasyon na kung saan ay yung paglilinis. Paglilinis po sa iglesia. Nalinisan na po yung iglesia, nasilyuhan yung 144,000. At ito ngayon po mga kapatid, sa panahong yan, yung 144,000 na ito, they are not yet recognizing that they are sealed. Dahil nandun pa po yung agonizing. They cry to the Lord, Lord, protect us, deliver us. Because there are people who are attacking them, chasing them, hinahabol po sila. So yan po yung karanasan na dito naman si Jacob po ay hinahabol po siya ng kanyang konsensya, dahil doon sa pagkakasala niya. So yun po yung ating titingnan po sa umagang ito. Sa ating pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin, hilingin natin sa Panginoon ang gabay ng Banal na Espiritu upang lahat ng ating mapag-aralan sa umagang ito ay maging butil ng katotohanan na siyang magpapalakas po sa atin sa panahon na darating po ito. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, may-ari ng aming buhay. Sa umagang ito ay lubos ang aming pagpapasalamat sa inyo dahil sa hiwaga ng katotohanan na siyang aming pag-aralan sa umagang ito, na kung saan kahapon ay amin pong napag-aralan
kung paano po si Jacob ay nakipagbuno po sa inyo, na kung saan ay ang inyong bayan in these last days will also experience that Jacob's time of trouble. Kaya't gabayan po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito, na kung saan ay maging bahagi ng aming buhay, na kami po ay maging matatag at maging handa rin po kung darating itong mga pagkakataon na kung saan ang inyong bayan ay inyong subukin at sila'y maglingkod sa inyo at mag-submit ng kanilang sarili sa inyo dahil wala silang kakayanan. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin na ang aming pag-aaral na ito ay maging kapakinabangan po sa aming spiritual na buhay. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, tingnan po natin sa banal na kasulatan. Ano po? This is actually the application na sinasabi po natin. Yes, we are studying the biblical history, but yet we are taking the life of Jacob in his time, and there is an implication or tinatawag natin antitype. Jacob was a type, and we are looking at us na kung saan ay maranasan po ng bayan ng Diyos before pa po sila dumating doon sa kingdom. Because they are coming home. Si Jacob po ay coming home. Babalik po siya sa kanyang tahanan kung paano ang Panginoon ay nagbigay po sa kanya ng lupang pangako. Ang bayan ng Diyos spiritually will also have the same. Dahil ang pangako ng Panginoon ay titira po sila sa isang tahanan na walang kaguluhan. There will be peace, and it will happen before the second coming of Christ. Because God will have a people who are glorious, na kung saan ay the earth will be lightened with God's glory. Yan po yung ating tinitingnan. Ano po? Kaya paano po yung mangyari na kung saan ay ating matagpuan sa kasaysayan na mayroon palang tipo. Tipo means mga nangyari na mayroong aplikasyon sa ating kapanahonan. That's why Jacob's time of trouble in the latter days. Okay. Now dito po tayo sa what will God's people experience on their kingdom's journey. Dahil ang pangako po ng Panginoon ay sila po ay babalik at titipunin po ng Panginoon sa kanyang kaharian. So God will actually establish a kingdom na kung saan ang kanyang bayan ay mananahan doon, manirahan. Okay? So tingnan po natin dito sa Jeremiah. Jeremiah chapter 30 verse 4 to 7, na kung saan ay atin po papansin dito na ang banal na kasulatan ay mayroon pong sinasabi patungkol po dito sa Jacob's time of trouble, na kung ating pansinin po sa verses 1 to 3, bago po tayo pumunta dyan sa verse 4 to 7, dito po sa Jeremiah chapter 30 verse 1 to 3. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan dyan, ay sundan nyo lang po. Akin pong basahin sa Tagalog. Ano po? Sabi po rito sa verse 1, bago po tayo pupunta doon sa verses 4 to 7, na inyo po makikita, you can see there in our monitor, na makikita po natin ang Jeremiah chapter 30, verses 4 to 3. Ngunit aking basahin nyo, I will read in Tagalog, okay, ang verse 1 and 3. 1 to 3. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi. So there is a voice that coming from the Lord to Jeremiah. Okay? Ganito ang sinasabi ng Panginoon. This is what the Lord said. Ng Diyos ng Israel, God of Israel, na nagsasabi and said, iyong isulat sa isang aklat. You write in one book ang lahat ng mga salita na aking sinasalita sa iyo. All the things that I have said to you. So, pinapasulat po ng Panginoon. Ano po? Sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating. The days are coming. Sabi ng Panginoon, the Lord said, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Juda. So,
ibabalik po ng Diyos ang kanyang bayang Israel at Juda. Ang tanong dito, bakit sinabi pong Israel at Juda? Na sa ating pag-aaral po, ang Israel po ay itong si Jacob. Ano? At mayroon po siyang mga anak. At ang kanyang panganay na anak ay si Reuben, okay, Simeon, Levi, Judah, and others na kung saan ay pinanganak po sa mga katulong ni Raquel, mga katulong ni Leah, at karagdagan ng mga anak ni Leah, at nagkaroon din ng dalawang anak itong si Rachel o Raquel. So dito po makikita na naghiwalay. Mayroon pong Israel at Judah. At alam po natin na yung binanggit po nating Israel, yan po ay northern part of Israel. Na ito ay 10 tribo. Okay? 10 tribo ng Israel. Kaya yun po yung northern part. Okay? Yung southern part po, yung 2 tribes, ito po yung tribes ni Judah. Okay? Kaya nga po Israel, pag sinabi natin Israel, 10 tribes. Judah, 2 tribes. Yan po yung pagkahati ng 12 tribes. Ano? Dahil during the time of Solomon, the kingdom of Israel actually united. But it was divided during the time na kung saan ay dinivide po nila yung 10 tribes, okay, doon po sa northern, at yung southern part ay yung Judah sa southern po. Okay, so yun po mga kapatid. Sabi rito, yung ibabalik ng Diyos ang pagkabihag ang mga anak o bayan ng Israel at ng Judah, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. So yun po mga kapatid yung background, ano? Na kung saan ay sinasabi po rito na ito po yung background ng Jeremiah chapter 30, verse 4 to 7, na mayroon palang pangako ang Panginoon na ibabalik po sila. Kaya nga po sa kanilang pagbabalik doon sa lupaing pinangako ng Panginoon, ito po ang sasapitin po nila. Ito pong karanasan nila. Okay, ganun din po ang karanasan ni Jacob na pinapabalik po siya ng Panginoon doon sa lupang pangako sa Kanaan. Pero habang wala pa po siya doon, ay doon pa po siya sa Padan-aram, ano? Yun po yung kanilang lugar na kung saan doon po nagkaroon ng Jacob's time of trouble. Now we are in the antitypical na mangyayari po na bago po darating doon sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, ay makakaranas po ng Jacob's time of trouble. Kaya itong verse 4 to 7 ang sabi po, and these are the words of the Lord spoke concerning Israel. Ito po ay mga salita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Judah. At sabi po dyan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Ito po, we have heard, sabi niyo, we have heard a voice of trembling. Kami nakakarinig ng tinig ng panginginig ng takot at hindi kapayapaan. So they will experience na mayroon pong takot. Bakit po? Kabilaan po yung gera. So magkaroon po ng gera kasi itong ating naririnig sa ngayon ay patikim po ito na it's partly fulfilling na makikita po natin na in every countries ay mayroon pong kaguluhan. Katulad po dyan sa Israel. Mayroon pong umiigting na gera. Dito sa Pilipinas ay mayroon din pong China na talagang sumasakop na ng ating karagatan, lupain. At ganun din po sa ibang mga countries. So these are the events na atin pong tinitingnan at magpapaigting pa po yan hanggang tayo ay patapos sa kasaysayan ng sanglibutan. Verse 6, ask ye now. Atin po ngayong ilingin sa Panginoon.
and see whether a man doth travail with child. Ah, alam niyo mga kapatid, babae lang po ang nagbubuntis, nagdadala ng child, ng anak. Pero at this scripture ay sinasabi po may nagdadala o nadalahang tao na lalaki, Wherefore do I see every man with his hands on his loins, na hinawakan yung kanyang baywang. Ibig sabihin, hindi po ito literal, po. Ito po ay karanasan ng bayan ng Diyos na nagpapakita lamang na nakakaranas na po sila ng kahirapan. Na ito po ay as a woman in travail, and all faces are turned into paleness. Ito po ang mangyayari in these last days, na kung saan ay makakaranas po ng talagang maranasan mo na dahil doon sa kabilaan na gera, tigutom, ay parang makon ka, iyong mukha ay parang nalulusaw na, yung parang naiba na yung kulay, ito po yung sinasabi dito, maputla, namumutla yung mga mukha dahil doon sa takot na mga pangyayari sa sanglibutan. Because there will be a threat of na talagang nagkataon nga po yung pandemic, di po ba? Nakakaranas po ang tao ng takot. So yan po ay patikim. So these are actually events that mangyayari at this coming 2025, there is a threat, another, na magkaroon ng lockdown. So ito po ay nagpapaputla ng ating mga muka dahil malapit na po ang pangyayaring ito. Kaya sabi niya, kung mararanasan na ito na mga kahirapan, ay maghahanda na po kayo. So ito po ay pauna na sinasabi po sa banal na kasulatan. Sabi rito sa verse 7, alas, for that day is great. Kaya darating yung panahon na yan, na kung saan ay sapagkat ang araw na iyon ay dakila para sa mga handa. Kaya ito ang sinasabi ng Biblia sa Malakay, na great and dreadful day of the Lord. So before that great and dreadful day of the Lord, mayroon po siyang mensahero na magdadala po ng mensahe. Kaya itong mensahe po ay binibigay sa atin. Kaya nagkaroon po tayo ng mga studies para at least mayroon tayong paunang babala na dapat po pag nakikita na po natin ang mga pangyayaring ito, especially itong gigantic war na mangyayari po, at yan po ay sa part 2. Sa part 2 po ng ating pag-aaral na ito ay atin pong mapag-aralan yung Syrian Confederacy, na kung saan yan po ay kasama at maging maigting na pangyayari po sa Jacob's Time of Trouble. Atin po yung mapag-aralan sa part 2 nito. Bukas po ay mapag-aralan po natin yan. So, sinasabi po dito ng talata na kung saan ay that day is a great day, so that none is like it. Walang kaparihas na pangyayari. It is even the time of Jacob's trouble. So kapariyo. So ibig sabihin ay ang banal na kasulatan ay sinulat po para doon sa atin, na kung saan in the last days mangyayari din po ang Jacob's time of trouble. Na kung papaano po si Jacob ay nakipagbuno. Nakipagbuno, ibig sabihin hindi po ito literal na talagang nag-wrestling. This is actually a spiritual struggle na kung saan ay ninanais ng Panginoon na ma-extract sa atin yung pananampalataya, ang kalakasan na hindi magmula sa atin. Dahil at the last point, si Jacob ay nag-acknowledge na talo siya. Kaya't kailangan niya po ng pagpapala. Ganon din po ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Na para bagang talo, bakit wala tayong kakayanan? Ngunit sa panahon niyan mga kapatid, that is the time of prayer, na manalangin po araw at gabi para po sa kapangyarihan na ipagkaloob ng ating Panginoon. Sabi po rito sa inspiration, something as strange as if a man was to travel with child, a time of great
and unusual trouble. And fear is to overtake the people. It is to bring great distress and anxiety upon them. Ito po ang sabi ng inspirasyon na kung saan ay isang bagay na ito ay kakaiba na pangyayari. Kaya tinatawag po yan sa Daniel chapter 12 verse 2. Ano pong sabi doon sa Daniel chapter 12 verse 2? Kung atin pong buksan natin banal na kasulatan, diyan po ay sinasabi sa Daniel chapter 12, okay? Atin pong panandali ang basahin. Okay, sabi po rito sa verse 2, at marami, okay? Umpisa natin sa verse 1 dahil ito po ay nabanggit po dito yung kakaibang kaguluhan. At sa panahong yaon, sa panahon ng katapusan. This is a time of Jacob's time of trouble, the last days. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel. Michael will stand. Na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan. This is a great time of trouble, no? Na hindi nangyari kailanman mula nang nagkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. Yan po ang sinasabi sa Daniel na mayroon pong kabagabagan, mayroon pong kaguluhan na hindi pa po nangyari mula nang itinatag ang mga bansa. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Kaya nga po sinabi natin doon sa ating prayer thought na when Christ finish His work, He will have to leave the sanctuary. And ayan po ang mangyayari na He will judge or He will execute the judgment. Dahil mayroon pong half silence in heaven. That is Revelation chapter 8 verse 1. That there is half silence in heaven at yun po mga kapatid ay actually yung pag-execute ng Ezekiel 9. At this point of time, that is also the time of trouble. Dahil yung hindi pa namamatay sa Ezekiel 9 ay hahabol doon sa mga taong mananampalataya. Yung mga present truth believers, those who are believing in the message of the fourth angel. Kaya sabi po rito, the cause of fear here forecast. Ang pinanggalingan o origin nitong takot ay pinapahayag na. Ibig sabihin talagang mga kapatid ay pinapahayag po sa atin na mayroong takot po talaga. That's natural na matatakot po tayo na magkaroon ng gera, magkaroon po ng katagutom, mayroon po mga lockdown na mangyayari in last days. Pero sabi po rito, fundamentally needless. Hindi kailangan at hindi kinakailangan, declares the Lord. Pero bakit mangyayari ito? Okay, tingnan po natin yan. Though it is designated as the time of Jacob's trouble, yet there is no trouble like it in the respect that none is so great. Kaya ito po ay napakalaki po ng kaguluhan. Kaya itong mga nangyayari po sa Israel ay kabahagi lang po yan. Umpisa na mga pangyayari po, naiigting po yan dahil all nations will actually take part sa gigantic war na ito. In this prophecy, God is revealing that before God's people return to their father's land, there shall be a time of trouble that will turn all faces pale. Mamumutla talaga yung ating mga mukha, mga kapatid. Dahil doon sa gulo na mga nangyayari. Kaya ngayon pala nga po mga kapatid, makakaranas lang tayo ng lockdown. Para bagang namumutla na tayo dahil ang iba siguro ay hindi na makakakain, namumblema na po sila kung ano ang kanilang kainin, ano kanilang trabaho because of this lockdown. Ang iba ay nawala ng trabaho. At yan po in-expect natin mangyayari muli. Dahil ito po ay paigting na mga pangyayari. The people that have come to this antitypical time of trouble
sinasabi nating antitypical dahil yun po ay nangyari kay Jacob. Ang nangyari po sa kanya ay ang guilt na nasa kanya. Okay? Yun po ang nagdulot ng kaguluhan, distress sa kanya dahil natakot siya. Napatayin siya ng kanyang kapatid. Oh. Kaya yun din po ang pakaranasan ng bayan ng Diyos. Matatakot din po. Bakit? Yung mga kapatid niya sa iglesia ay maghabol din sa kanya. Oh. Mga kapatid nating Isawites sa iglesia. Oh. Sila po ang habol sa atin dahil mayroon pong tinatawag natin, nagsasabi tayo na tayo kabahagi nila, pero nagsasabi tayo ng purification na ayaw nila. So ibig sabihin, they are against us. Those people who are attacking us na kayo ay offshoot, kayo ay ganito, pero mga kapatid, they did not consider that this message is actually for the church. And yet, they are used by Satan to attack this message. Kaya, ang kanilang hinahabol po ay yung mga nagdadala ng mensaheng ito. Okay? Nasabihan ka na offshoot, kulto, nasabihan ka Davidian, mga kwanyan, ganito, pagsabihan ka ng mga iba't ibang pangalan. And these are actually events that will happen truly. Pero sabi ng Panginoon, ay hindi po yan kailangan, pero kailangan mangyayari. Bakit? Dahil nais na Panginoon na atin pong i-acknowledge na wala tayong kakayanan. Katulad po kay Jacob, he subjected himself to the Lord. Lord, bless me, deliver me, iligtas mo ako sa kapahamakan na ito. So, it will be a time of trembling, of fear, and of trouble such as never was. So kung nakaranas na po tayo ng kahirapan ng panginginig dahil sa takot, ay hindi pa po yan. Ibig sabihin, may masigit na mga kaganapan na mangyayari po. Dahil bago pa man po ng sandilo, ay mararanasan na po ito ng bayan ng Diyos. Dahil hahabulin po siya ng kanilang mga kapatid. Hindi kasi nais nila na ipapigil itong mensaheng ito na dapat po mga kapatid i-share din natin sa ating kapatid, mga kapatid sa iglesia. The people that have come to this antitypical time of period are returning to the homeland, are comforted. Apparently, it is bad enough to frighten all, but God's encouraging counsel is, fear not. So, sa panahon yan, natural na tendency natin bilang tao ay matatakot. Dahil doon sa kabilaan na paghabol, na gera, tigutom, climate change, yan po ang maging dahilan nila ng pagpapataw po ng sandilo, the climate change, na nagbabago daw yung klima kaya magkaroon ng lockdown na all transportation will be stopped. Bakit? Umiinit na po yung may butas na yung ating ozone layer. Kaya stop po nila yung lahat ng transportation. Kaya ang solusyon naman ng sanglibutan ngayon para yumaman ay they will resort to electric motor. Electric, yung lahat ng mga sasakyan ay maging electric na. Hindi na po gagamit ng gas. So yan po yung kanilang plano na kung magkaroon ng lockdown muli, ang lahat ng gumagamit ng gas ay mapipigil. Matitigil na po yan because of the climate change. So ito po yung mga pangyayari ay kabahagi po yan ng paghanda na kung mangyayari na po ito mga kapatid. Though terrible the trouble may seem, yet the outcome of it is to the same as in the type. Maging katulad po yan sa mga nangyayari sa panahon ni Jacob. Why is it called the Jacob's time of trouble? Bakit po siya tinawag na Jacob's time of trouble? Ayon sa banal na kasulatan. Atin pong maalala na sa Genesis 27 verse 41 to 44, diyan po ang karanasan ni Jacob na kanyang dinaya si Esau.
Kaya nagalit. Kaya itong verse 41 to 44, galit na galit si Esau na gusto niyang patayin si Jacob. At dito sa 32 ay nandito po ay nalaman natin na mayroon pong kasama na 400 men. Kaya lalong na natakot itong si Jacob na ang dami nila. Ang dami ng kawal niya. Okay, sa verse 24 to 29, diyan po papansin natin mga kapatid na nakipagbuno si Jacob sa anghel. At dito sa 33 verses 1 to 4, ang hantungan na naging mabuti po ang kalagayan dahil payapa ang pakikipagkasundo kay Esau. Yan po ang mapag-aralan natin sa sunod pa. Okay? Sa Biyernes po ay mapag-aralan po natin yan. Jacob met Esau. Pero bukas mga kapatid, the part 2 of this na ating pag-aaral. Sabi po rito, Jacob wrestling with the angel typifies. Yan po ay nagkakaanggid o nagkakapariho sa karanasan ng Jacob's time of trouble for the church. So ibig sabihin mga kapatid, ang Jacob's time of trouble, ito po sa church. In a church. Bago pa mo magkaroon ng sandilaw. Because these people actually who are against the message will chase. Hahabulin niya po yung mga nanampalataya o naniniwala dito sa present truth. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, partly nararanasan po yan na sila po ay nagkakaroon ng mga panawagan sa lahat ng mga churches. Pag makita niyo to, huwag niyong papasukin dyan sa iglesia, huwag niyong papasalitain. Yan po ay kabahagi. Pero hindi pa masyadong maigpit. Later ay maghanap na po sila ng pulis, ipapahuli ka, hanapin ka, dahil mapaigting yung ating pagbibigay ng mensaheng ito. Jacob met his trouble while he was returning to the promised land. Now Jacob is to return again to the promised land with all his household. And again, he is to meet with great trouble. That is why it is called the time of Jacob's trouble. The trouble is to be exceedingly great. Napakalaki ito mga kapatid. So kung paano po ang karanasan ni Jacob na nagkaroon siya ng trouble, exceeding great, dahil dito sa kanyang hinaharap at haharapin mga kapatid. How encouraging that all these things happen unto them. For example, so nasusulat po yan para sa ating halimbawa na ating pong tingnan at tularan. Ibig sabihin mga kapatid, magaganap po ito na maging handa ang bayan ng Diyos. Kaya at that point of time na kung mangyari po ito ay the faith of God's people will be strong, firm, upon whom the ends of the world are come. 1 Corinthians 10:11. That which happened to Jacob is sure to happen to us. And how comforting to know all this ahead of time. Kaya ngayon pala mga kapatid ay tinuturo ito. Paano na lang mga kapatid kung hindi tayo tinuruan ito? Mabibigla po tayo at mawawala po tayo. Kaya ito po ang purpose ng ating pag-aaral na we are digging up the biblical history at mayroon din po tayong bahagi ng prophetic insight. Ito actually ay aplikasyon. Bakit? Dahil na pagdaanan po natin yung Jacob's time of trouble, kaya atin din pong bigyan ng saysay ang ating pag-aaral na ito dito sa prophetic insights. Kung ano po ang mga isipan, ang mga interpretasyon po na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po rito, that which happened to Jacob is sure to happen to us. And how comforting to know all this ahead of time. Now, if ever before, we should see that where there is a type, there is also an antitype. And that where there is no type, there is no truth. So ito po mga kapatid na kung ano pong nangyari noon ay mauulit po yan in these last days. Okay? So yan po mga kapatid.
At what time before their return to the promised land will the latter days Jacobites experience this antitypical trouble? Sa anong panahon na kung saan ay maranasan po ito? Before po maka-apak doon sa pangako, lupang pangako, ay mayroon pong karanasan ng bayan ng Diyos na may trouble. Here lay down the man Jacob and rose up the man Israel. Dahil pagkatapos po na nakipagbuno po siya, gabi yun. Okay? He lay down his being Jacob. Pinagkaloob niya po ang kanyang pagkahakob. Ang pagkahakob po ay supplanter ito, deceiver. Ano? So ito po ang kalagayan na minsan ay magsasabi po tayo sa ating mga kapatid, I am a Seventh-day Adventist, pero ang sabi po nila sa atin, you are not. Bakit? We have an association. The association is actually a necessity dahil yun po ay kinakailangan na matupad po yung hula. Na kung saan ay si Jacob po, ano pong ginawa niya? Dinaya niya si Esau. Dahil itong si Esau naman ay walang pakialam sa kanyang pagkapanganay. Ganon din po ang nangyari kay Reuben. Si Reuben po ay panganay na anak, pero naging panganay po ba siya? No. Ang naging panganay po, nagpalit sa kanya ay si Judah. Okay? Yan po ang mapag-aralan pa natin sa kasaysayan. Kaya dapat po ma-dig up natin bakit si Judah ang una dito sa New Testament, sa Revelation chapter 7 verse 5, na bakit nauna dyan si Judah na hindi naman siya panganay. Oh. Dahil mayroon po nangyari sa kasaysayan na itong si Reuben ay nagkaroon ng malaking kasalanan at hindi po siya naging panganay. Siya pa nga po ang nagplano na okay, kuha na lang, ihulog nyo na lang si Joseph doon sa hukay kasi may plano po siyang iba. So, ibig sabihin talagang hindi po siya naging magandang halimbawa. Kaya si Judah po ang naging panganay. Kaya nga po, noong hinati yung 12 tribes, ay pinangalan po kay Judah yan. Okay? So Judah is the southern part. Sa kapanahunan ni kuan po yung paghati ng kaharian, na kung saan Jeroboam at saka si Rehoboam. Naghati po sila. Southern, okay? Sa akin yung 10. Sa 10 tribes. Doon naman sa southern, sa akin naman yung 2 tribes. Okay, so yun po mga kapatid. Ito po ang mga karanasan na kung saan ay sabi nga po rito na Jacob lay down, he's become Jacob, and his name now will be called Israel. Kaya nga po, exemplifying the agonizing experience through which his posterity must victoriously pass before they to receive a new name. Ganon din po ang mangyari sa bayan ng Diyos, na kanilang iiwanan ang kanilang Laodicean. Yung Laodicean, mga kapatid, yung lukewarmness, na kung saan ay walang kapangyarihan po yan dahil kampante lang po ang bayan ni Diyos in these last days. So sabi po rito, pass from sons of Jacob to sons of God. Ito po yung karanasan, no? Become Israels indeed, o Israelites indeed, having gained the victory, na kanilang matatamo yung tagumpay, na kung saan ay nakipagbuno po sila sa Diyos, at pagkatapos na nakipagbuno po sila, papalitan po ang kanilang pangalan. Kaya ang pangalan po na Seventh-day Adventist ay temporary po yan. It's actually a gathering of people na mabuo po yung 144,000 and their name will be changed. Okay, pangalan po nila ay papalitan. Kaya nga po, tatawagin po silang Israelites. Israelites po ay matagumpay. Nagtagumpay. God rules in their life. Yan po ang kahulugan ng Israel, ng Israelite. Nagtagumpay dahil ang Diyos ay nandiyan sa kanila. God is with us. Yan din po ang mapag-aralan natin sa Assyrian Confederacy.
chapter 8 po ng Isaiah. Umpisahan niyo yan sa pagbasa sa Isaiah 7 and then chapter 8, yan po yung Assyrian. Mararanasan po yan ng iglesia. Kaya sa part 2 po ay atin po yan matakal. On this trying and testing time, the spirit of prophecy comments. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. Kasi ang slaughter po ng Ezekiel 9 ay 7 days. So at this point of time, day and night they are crying for deliverance. Kasi mayroon pa pong paglilitis o yung execution ng judgment. Kasi within half silence in heaven, Christ came down, okay, with sickle. Yan po ang Revelation chapter 14, verse 14 and 15. Na there is a Son of Man sitting on a cloud with a sickle. Ang sickle na yan ay signifies harvest. Ang harvest po is judgment. Judgment na kung saan ay kikitilin na po yung, puputulin na po yung tares in the church. Tanggalin na po yung mga wicked sa iglesia. Okay? So yun po yung mga karanasan actually. Upon this travel, okay? Upon this time before the kingdom, yan po ay successive, rapid events na kung saan ay ang bayan ng Diyos ay agonizing to pray for deliverance. Kaya nga po trouble. Trouble sila dahil may war. Hindi sila, kasi kwan po yan, successive events po ito mga kapatid. Hindi lang po siya na instant na mangyayari ito. Kundi sa ngayon po ay nag-umpisa yan. So these are actually preparation na kung saan ay makikita po natin before they receive a new name. Before they become Israelites, before I at that time issuing of a death decree. So ibig sabihin, hindi pa nila alam mga kapatid dito na silyado na sila. Pero tapos na po. Tapos na po yung silyo ng 144,000. But these people cannot identify or they are not aware that they are already sealed. Yan po ang karanasan dito. Kaya they are praying. Kaya in these last days, mga kapatid, ay yun po yung karanasan ng bayan ng Diyos. Na they are praying because of the trouble that is coming up. Na mangyari po na there is gigantic war nga po. Okay. When will they receive their new name? Kailan po sila tatanggap nitong bagong pangalan? Sabi po rito sa Isaiah chapter 65, verse 13 to 15, and ye shall leave your name for a curse unto my chosen. For the Lord God shall slay thee and call his servants by another name. Yan po ang mangyari mga kapatid, ano? Na kung saan ay mayroon pong pagpatay. Slaughter. Kaya dito po yung pag-aralan din po natin. Kaya sinasabi po dito sa Isaiah 65 na mayroon pong tinatawag na pagbiya o pag-iwan sa dating pangalan. Ang dating pangalan ni Jacob, di po ba tinanong siya ng anghel, sinong pangalan mo? No. So, anong sinabi ni Jacob? My name is Jacob. Inangkin niya he acknowledged that he is Jacob. Pag in-acknowledge niya na ang pangalan niya ay Jacob, siya ay makasalanan. He is desperately need of something new. Kaya nga po, tinanong siya ng anghel, anong pangalan mo? Jacob. Ngayon, mula ngayon, hindi na ikaw si Jacob, kundi ikaw ay Israel. Ganon din po ang mangyari sa bayan ng Diyos in these last days. Na they are no longer Laodicean. Kasi sa Revelation chapter 3, verse 14 and 15, ay sinasabi po doon, neither hot nor cold. Hindi po siya ma-identify na mainit siya at malamig. Siya po ay lukewarm, nasa gitna, kampante na. Yan po ang kalagayan ng iglesia. That they are in need of nothing. Hindi na nila kailangan ng bagong mensahe. Kaya kampante na sila na sila'y ligtas. Ganon din po sa ibang mga reliyon. Kami ligtas.
pero hindi nila napapansin, mga kapatid, na ang kailangan nila i-acknowledge nila, ako'y makasalanan. Ako'y si Jacob. Makaranas po sila, mga kapatid, ng yung acknowledgement, at yun po ang kinakailangan ng Panginoon in these last days. Kaya sabi rito, the denominational name Seventh-day Adventist, well, they live to God's servants. That is, to those who escape from the Lord's sword, shall the name consequently be left. The name, however, is left only as a curse. And his servants will be called by another name, which the mouth of the Lord shall name when the wicked are removed from the church. Ito po yung sagot dito. Kailan nila matatanggap ang kanilang bagong pangalan? Kung ang wicked, ang mga tares sa loob ng iglesia ay mawawala. So God will slaughter yung Ezekiel 9, mga kapatid. Kaya dapat po pag-aralan natin yung Ezekiel 9 para malaman natin, mga kapatid, na ito po pala ay purification of the church. God will purify the church at tanggalin po ng Panginoon yung mga tares. When will they become Israelites? Kailan po sila maging Israelita? Sabi po rito, as Jacob was the father of the 12 tribes of Israel, the type, si Jacob di po ba yung father? Now, just so he is the father in type of the antitype, the 144,000, the true. Kasi sila po yung maging moderno. Moderno po sa ating panahon, yung 144,000. Right now, we are still in Jacobites and Esawites in a church. Dalawa po yan, si Esau at saka si Jacob. Si Jacob makakaranas po ng Jacob's time of trouble. Kaya ang totoong Seventh-day Adventist, mga kapatid, nakakaunawa nito na there are Esawite among the church. Na kung saan, mga kapatid, ay ito po ay pinapakita na type, na pinapakita po rito para maging handa po tayo. Sabi po rito, the section represented by Jacob is the only fitting symbolical period to give birth to the 144,000. As soon as this number is made and sealed, this particular section is to pass away and usher in the next. When the 144,000 is made and sealed, mga kapatid, matatawag na po silang Israel. Tunay na Israelite. Because they triumph. They triumph, mga kapatid. Not so though with the Jacob class. Just as their type, who diligently cared for the sheep. Di po ba, mga Jacobites, si Jacob po ay nag-aalaga ng sheep? Ganon din po ang karanasan ng church ngayon. Na kung saan nag-aalaga po tayo ng mga sheep sa church. Okay? Carefully tended to his business. So matatawag ni Jacob ito, mga kapatid, yung mga tunay na gumaganap ng kanilang responsibility, na nagpapakain po sa bayan ng Diyos. Pero yung mga minister, mga pastor, na hindi naman nagpapakain, kundi ano lang, mga kapatid, ang tawag nga po sa sabi ng mga kapatiran ay, dahil yung isang pastor ay mayroon po siyang 16, 20, 22 na mga churches. So hindi po siya tinatawag na pastor, tinatawag po siyang collector. Bakit po? Pagdating niya sa iglesia, kukuha lang ng tithes. Hindi, minsan hindi na makapag-sermon sa church. Dahil yun lang po. Yes, makasermon na po siya once. Pero ang purpose niya po doon ay pagkuha ng tithes. Because yan lang po yung time niya. Okay, pagdating niya doon, ang treasurer ay magbibigay po ng remittance para doon sa mga nag-gather na tithes. So yun po, mga kapatid, naging collector, hindi naging pastor, hindi naging tunay na maging nangangalaga o nag-aalaga ng mga tupa. Hindi na po siya nag-aalaga ng tupa. Ang pinapaalaga niya po ay yung mga elders. Kaya mayroon pong mga elders sa churches na under shepherd,
Na kung saan, ikaw ang mag-alaga dyan. Ikaw ang elder sa church eh. Kaya yun po ang nangyayari sa ating iglesia ngayon. Kaya nga po, mayroon pong tinatawag na revival and reformation. Na kung saan, itong Jacob, sabi nga po rito, carefully tended to his business and triumphantly overcame his covetous nature. Had his name changed from Jacob, supplanter, to Israel, overcomer and thus a prince. So they too finally triumphing over their own sinful or carnal nature, have their names changed from Jacobites to Israelites, from supplanters to overcomer, from servants to servants of God, from common Christians in Laodicean to exalted prince on Mount Zion, because they stand with the Lamb on Mount Zion. Revelation chapter 14 verse 1. Okay? Yun po, thus in their own right, the antitypical Jacobites, antitipo na mga Jacobites nasa iglesia ngayon, at maging Israelites po sila, moderno. Kaya yung 144,000 ang siyang tunay na modern Israel. Sa ngayon po mga kapatid, halo. Ano? May wheat and tares, may Jacob at saka mga Jacobites at saka mga Esawites. Esawites are actually just after of their promotion. Ano pong nag-anais niya? Hindi po siya nag-ano ng birthright niya na siya sana ang magpapakain. Siya sana ang mangunguna. Siya sana magtatapos ng gawain. Pero hindi niya po nagtatapos. Si Jacob po ang makatapos nito. Okay? So yung mga faithful, mga Adventist, ang tatapos po nito. Kaya sabi rito, Jacobites become antitypical Israel or Israelites by acquisition of the priestly birthright. They become finishers of the gospel work, and as servants of God, they stand on Mount Zion with the Lamb, mga kapatid. So ito po yung maging Israelite lamang po sila pag matanggal na po yung mga weekend in the church. When will the death decree? Kailan po yung death decree natin pong sinasabi? Okay? Go forth. Revelation chapter 9 verse 6. Nangyari po ito actually sa kasaysayan. Ano po? And in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. During the 5 months of fifth trumpets, mga kapatid, throughout the dark ages, ito po yung sinasabi natin sa kasaysayan, kabahagi pa rin po ng kasaysayan. Kaya ang biblical history, mga kapatid, ay napakahalaga talaga. Kaya ito po ang maging baysiya natin. This is the foundation of understanding the prophetic side of the Bible. Na throughout the dark ages, all who dare accept the gospel were seeking death, and they found it. Di ba namatay sila, mga kapatid, Pero itong talatang ito ay hindi po mangyari o nangyari sa fifth trumpet, because we are now in the sixth trumpet. Okay? Yung trumpet po ay mayroong warning. May warning po, and then there is destruction. Yung destruction dito, mga kapatid, sa church, yung Ezekiel 9. Kaya yung sixth trumpet, pinapatunog po yan to warn the people. Kaya inihanda ngayon ang church. The trumpet of the sixth angel is actually already ringing. Kaya sabi doon sa Micah 6:9, di po ba? The Lord's crieth in the city, hear ye the rod. Ang rod ngayon ang nagsasalita in the church. Kaya nga po, in these last days, yung fifth trumpet nangyari na po yan during the dark ages. Pero ang sixth trumpet sa Revelation 9, mga kapatid, ay mangyayari po in our time. Kaya nga po yung sixth trumpet tumutunog na. The warning is given right now. Micah 6:9, I repeat, the Lord's crieth in the city. And city is actually church. If we read
the city that hides their light. Diba sa Matthew? They are actually hiding the light. And now God wanted that the church will be awakened. Kaya sabi ron, the Lord's crieth in the city, hear ye the rod, and who hath appointed it? Kaya mayroong pong rod na nagsasalita. Okay? To warn the city. Ito po ang mga koneksyon ng ating mga pinag-aralan, mga kapatid. So if we have the basic understanding of being a Seventh-day Adventist, then we need to understand, mga kapatid, na mangyayari ito in our time. Na kung saan ay, but there yet be a decree before the fifth trumpet ends, that if men dare to disobey, they must face the written penalty of death. Those, however, who have been sealed when the decree comes will seek death, and death will flee from them. God will not let them die. Yan po actually yung talagang transition sa sixth trumpet, na kung saan ay bago pa po mag-end itong trumpet, sixth trumpet o fifth trumpet, mga kapatid, mayroong decree, but those people have died. Pero this time, mga kapatid, ay mayroon po talagang deliverance. Kaya sabi rito, how will God save or deliver the latter-day Jacobites? Kaya ito po ay actually introduction ito sa part 2 natin, na kung saan ay sa part 2 ay madiscuss po natin na mayroon pong Assyrian Confederacy. Kaya napakalaga po na maunawaan po natin ito. Itong actually yung tracts na sinabi po na 5 months expiration, ay ito po ay wala pa pong knowledge about the kingdom. Kaya sinabi po na at the end, pero sa pagpatuloy po ng light that is shining in us, ay maunawaan po natin na we are now in the sixth trumpet, na nasa ika-6 na po tayo, mga kapatid. Sabi rito, this verse plainly say that, ito po comment dito sa Jeremiah 30 verse 8, says that God is to free His people from the Gentile yoke. Ito na po yung Assyrian Confederacy. And that strangers unconverted shall no more trouble them. Mangyayari po na at that time ay wala na pong magugulo sa kanila, because God's people will be in the kingdom. Okay? To break one's yoke and bonds means to make one free. Sa ngayon, mga kapatid, hindi pa tayo free. We will be under the mandates of the government. Kaya magkaroon po sila ng mga lockdown na ito. Pero kung ikaw po ay tunay na bayan ng Diyos, you will not be after of those. You will not be subjected to those. Pero kahit ang church ngayon natin, mga kapatid, kaya si Dr. Vine ay nagsalita po against dito sa mandates ng General Conference about the vaccination. Kaya itong si Dr. Vine ay tinigom ang hindi na pinasalita. Kaya ang mga taong magsalita po ng katotohanan ay takpan po nila ang iyong bibig para hindi magsalita. Yun po ang ginagawa nila ngayon. Na kung saan ay there are people who are being shut out o shut off. Hindi na po makapagsalita. But hindi po mapipigilan ang bayan ng Diyos na maggagawa po ng kanyang gawain. God is here telling us that what He will do with Assyria, He will also do to Babylon. He declares that He will surely do it, and we must not doubt it, dahil mangyayari po yan, na kung saan sa atin pong pag-aaral sa part 2 nito ay atin pong matanto at mapag-aralan, mga kapatid, na yung Assyrian, ito po yung mga Gentile outside of the church, they are not believers, ay gagamitin po na maging instrumento po para sa kananasan ng bayan ng Diyos. Sabi po rito sa katapusan natin, such will be the experience of God's people. Ganon din po ang mangyayari sa bayan ng Diyos in their final struggle with powers of evil.
Dahil we are still under the power of evil. Kaya ang ginagamit ng evil ngayon ay civil power, no? Kaya nga po mag-declare sila ng Sunday law kasi civil power 'yan. Mag-mandate sila ng vaccination. Yan po ay pampagising lang. Hindi pa po 'yan ng Sunday law. Ano po? So sabi po rito, God will test their faith. So testingan talaga yung pananampalataya natin. Magpabakuna ka ba o hindi? So yun po yung mga kapatid, ano? Pero ang church natin, Seventh-day Adventist at large, ay nag-mandate po for this effect. Their perseverance, their confidence in His power to deliver them. Satan will endeavor to terrify them with the thought that their cases are hopeless. Katulad po kay Jacob, ano? Pero talagang si Jacob ay nananatili na matibay, na hindi binitawan ng anghel hanggat hindi po matamo ang bendisyon ng Panginoon. That their sins have been too great to receive pardon. They will have a deep sense of their shortcomings. And as they review their lives, their hopes will sink. But remembering the greatness of God's mercy, ito na po yung Micah chapter 6 verse 8, ano? Na God has shown mercy. Kaya we need to have justice, okay? Mercy, and walk humbly before God. And then we are to listen to the voice that is quiet, verse 9 of Micah 6. Kaya mga kapatid, their faith will not fail because their prayers are not immediately answered. They will lay hold on the strength of God as Jacob lay hold of the angel. And the language of their souls will be, I will not let them go, except thou bless me. So mga kapatid, bago pa man ang Sunday law, ay mangyari po ito. Bukas, napakaganda mga kapatid, because we will study about the Assyrian yoke na dapat po ma-free tayo. Kasi sa ngayon mga kapatid, we are still Assyrian. Wala pa po yung Babylon. Okay? Babylon will come when the decree, that is actually the manifestation that Babylon is already there. Okay? But it will fall as well. Okay? So ito po mga kapatid, yung part ng ating pag-aaral na the type, Assyria, will also come in our time before Babylon. Because Revelation chapter 18, 1-4 tells us, Babylon, come out over my people. Kasi may mga reliyon ngayon o may mga lumabas sa iglesia, di po ba, na nagsasabi na ang church daw natin ngayon ay Babylon na. Mga kapatid, it's not yet. Wala pa po mga kapatid. Dahil darating po ang panahon na when the decree comes, that is the time manifestation that Babylon will fall, mga kapatid. Ngayon, nasa Assyrian po tayo, Assyrian period, na mayroon pong tinatawag na Assyrian Confederacy, that our church will be joining with Assyria, with the world, to mandate. Kaya naranasan po natin yan, na mandate ng world, tapos ang ating church ay nag-mandate din, sinunod yung Assyria, yung world. Atin po yung mapag-aralan bukas. Okay? So, any reaction? Any comment po sa ating pag-aaral? Those who are in the platform can also write. Okay, Sister Marian, can you? Yes po. Palalim ng palalim ang study natin na. Nakakatakot na. Yung sinabi mong Jacob's time of trouble, parang iniisip ko, parang mas gusto ko na lang kung mangyari yan. Yung papahingahin na lang ako ng Panginoon, baka kasi hindi ko makaya. Yan na nga po ang ating pag-aralan sa bukas po. Ano ang mangyayari doon sa mga tao na hindi makaranas nitong trouble? Kasi pag marinig nilang Jacob's trouble, time of trouble, Panginoon, pahingahin mo na lang ako. Ayoko na mangyari yan sa akin. Pero kailangan ko ng iyong assurance na pag ako'y nawala, matibay ako sa pananampalataya. Yun po mga kapatid, ano? Tapos yung sinabi mong
yung bakuna ba, Apo. hindi kami nagpabakuna, hindi lahat ng mga LA nagpabakuna. Tapos nang pumasok kami sa opisina, bawal sa amin. Sabi ko, ma'am, mas kami pa ang dapat matakot sa inyo kasi may bakterya na kayo. Kami wala, ma'am. Na magmask kayo. Ate, magmask kayo. Sige, magmask. Pumasok sa opisina, magmask, pastilan. Yan po nga ang kwan nga po parang paradox ba na parang hindi mo maintindihan na tayo pang parang tayo ang dangerous na hindi na bakunahan Oo, kasi oo. sa amin dito ganun din po. May mga Adventist talaga, faithful Adventist na hindi po talaga nagpabakuna. So there are also people outside of our church that are actually faithful na alam nila na bakuna hindi maganda. So these are the people that God is preparing actually, mga kapatid. Okay, okay. Okay, so maraming salamat mga kapatid, ano? Sister Susan, any thoughts? Ang Jacob's trouble po pala ay yung pagka ikaw ay nanindigan sa salita ng Diyos Amen. Yan po. ay yung pong mararanasan mo talaga ay yung mawawalan ka ng maraming Kaibigan. kaibigan. Katulad kay Jacob na naiwanan po siya, di ba? Naiwanan siya ng isa. Ngayon, he wrestled with God. Parang iniisip mo na nag-iisa ka na lang. So, bakit tinayaan nila na si Jacob ay nandoon nag-iisa? Yan po yung karanasan na kung saan ay naiwanan Opo. si Jacob at yun po ay nakipagbuno po sa anghel. Ano? At yun po ang karanasan din ng bayan ng Diyos, maiwanan po talaga tayo. Pero at that time, it's at our opportunity, a personal experience na kung saan ay magkaroon tayo po ng katatagan. Acknowledgement na we are nothing. Kasi talo na si Jacob Talo na siya kasi masakit na nga yung kwan niya pero hindi niya binitawan yung anghel. Ganon din po ang atin. Na para bagang we experience na parang talo tayo na Sister Susan, parang talo yata ako. Majority of the people are believing this and that pero ako nag-iisa lang. Para bagang nakaranas tayo po ng karanasan ni Jacob. Okay? Parang Yung pong nanginginig naranasan, parang yung nanginginig ang naranasan ko po katawan ko. kasi, Sige po. Sa takot. yung pong naranasan ko na kinausap po ako nung pinakang president ng Apo. yung chairman po siya ng buong Pilipinas. Na yun po yung aking nag-mentor sa akin. Mula pa sa Amerika. Tinawagan po ako nung isang araw at sabi niya sa akin, ikaw ay malayo, nasayang ka, sabi niya. Tapos ay nagpaliwanag po siya. Nakinig lang ako dahil pag nagpapaliwanag ako, sinasansala niya yung paliwanag. Ngayon, nung makinig po ako, sabi ko, pwede bang ako naman po ang magsalita? Ayun, nakinig po siya. At yung standing po yung pong kung ano yung natutunan ko, tinanggap ko sa Lord. Yung bandang huli po, ang sinabi lang po niya ay, nire-respeto kita. Pero sabi ko po ay, ako po hindi mag-judge sa inyo kung ako'y i-accuse nyo, ay hindi po ako magsasalita laban sa inyo. Dahil pag-ibig po nasa akin. Amen. Pero yung pupunta po ako sa church, ay makakapunta po ako doon dahil yung truth po ay pinalaya po ako ni Lord at yun po ang aking kapayapaan. Pero pag hindi pa ako pinasok, hindi pa ako tinanggap, tanggapin ko po ito, wala po kayong marinig sa akin. Kaya nung sabihin ko po yun, ay inire-respeto kita sa natutunan mo ngayon. Sabi niya, at salamat na nadadagdagan pa ang kaalaman mo. Yung po yun yung sinagot niya. Tapos natapos na pong usapan namin. Amen. So at least you stand. Kasi yun po yung karanasan talaga ng mga tao na katanggap po ng katotohanan na they need to stand. It's a necessity. Kinakailangan po dahil kailangan po tayong tumayo doon sa tayo ay actually God is raising us up to stand for the truth. Amen. Now we need to stand apart,
na kung sana'y iyon po yung pagpapahayag na tayo tinawag na Panginoon. Okay? So, Okay. anymore? Sa ating mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating Facebook Live, ay pwede niyo pong i-share sa iba, mag-like kayo and then i-share po yung ating link para ang iba po ay makapakinabang din po sa ating pag-aaral because this is actually very important for us. Even to the outside, not Seventh Adventist, they will be preparing for the second fruit actually, the great multitude, because there are two people na must save this in these latter days. The first fruit from the church and the second fruit from the world. So yun po mga kapatid. Kaya lahat po ay mayroong oportunidad para sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Okay, so to close, tayo po ay manalangin. Our dear and kind lovely Father, would like to thank you, O God. Salamat sa mga pagpapalang aming tinanggap sa araw na ito, na kung saan ay amin pong napag-aralan ang Jacob's Time of Trouble na mangyari ito, Panginoon. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin, even those Seventh Adventists who are following our study. Nawa ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanila. Dahil kami po ay mga instrumento lamang, ako po ay instrumento lamang para ang mensaheng ito ay mabuksan para po sa kanilang mga pakinig at sa kanilang mga sarili, na naway tulungan po sila na manahan ang banal na Espiritu na mangusap sa kanila upang sa ganon ay sama-sama po kaming maghanda sa panahon na hinaharap. Tulungan ang bawat isa sa amin sa araw na ito at amin pong inasahan ng inyong benisyon, ang inyong pagpapala, ang siyang aming maranasan ngayon at magpakailanman dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Maraming salamat. Amen. God bless Salamat, you po. So salamat. bukas mas God bless. malalim po. Mas malalim, pero ito po ay kabahagi doon sa aplikasyon nating pinag-aralan sa biblical history. Then pumapasok po tayo sa prophetic insight doon sa ating mga karanasan ng nakaraan sa panahon ni Jacob. Okay? Sa Okay, Friday okay. po ay yun na po yung pag-study natin ng balik po tayo doon na si Jacob actually meet Esau at napakaganda po ang ending sa kanilang buhay. Ano? Okay, so salamat. God bless. Okay, Sa ating sige. mga God bless. kapatid. Bye-bye, bye-bye. Okay, bye-bye po.